Bago dumating ang araw ng kasal nina Leo at Serena, dumating ang mga magulang ni Serena. Pag-uwi nila nakita niya silang kinakausap ang lolo at mga magulang ni Leo sa sala. Masaya silang nagkwekwentuhan habang kumakain ng merienda. Mom, Dad, narito kayo. Unang binati sila ni Serena, at mabilis na niyakap ang kanyang mama at papa, nangungulila sila sa isa't isa. Siyempre, magpapakasal ka, kaya dapat nandito kami, sabi ng kanyang mama habang nakangiti ito sa kanya. At binati rin niya ang lolo at mga magulang ni Leo. Nang batiin ni Leo ang ina ni Serena, pinuri niya si Leo para sa kanyang nakakabighaning hitsura. Wow! Ang mamanugangin ko ay napakagwapo, sabi ng mommy ni Serena. Kayo rin po ay mukhang maganda at bata pa, tugon naman ni Leo. Salamat naman sa iyong papuri iho. Hiyang-hiya naman ako, sabi ng mama ni Serena. Umakyat si Serena sa kanyang kwarto, para magbihis at palitan ang kanyang damit, at sumunod sa kanya ang kanyang mama. Ito ba ang kwarto mo? Maganda at malinis, sabi ng mama niya. Opo, kumusta kayo ni Papa? Tanong ni Serena habang nakaupo sila sa couch. Okay lang kami, wag mo na kaming intindihin. Kumusta ka dito? Mabuti ba sila sa iyo o inaapi ka nila? Pag-aalalang tanong niya kay Serena. Habang hawak ang kanyang mga kamay. Maayos naman po ako rito. Mabait silang lahat. Masaya ako, dahil tinanggap nila ako. Ngumiti si Serena sa kanyang mama. Mabuti kung ganun. Naisip ko rin, nang una kong kausapin si Mari ngayon, nakahinga ako kaagad ng maluwag, at naiwaglit ko ang mga agam-agam at pag-aalala ko para sa iyo. Mababait sila at mapagkumbaba, kahit na mayayaman sila, hindi tulad ng iba, sabi ng mama niya. Opo ma, mababait silang lahat sa akin, at ibinibigay nila sa akin ang lahat ng gusto ko, kahit hindi ko ito hinihiling. At ang totoo, may regalo si mommy sa akin. Tumayo si Serena at lumapit sa closet. Binuksan ito at kinuha ni Serena ang pulang kahon, at ipinakita ito sa kanyang mama. Ibinigay ito sa akin ng mama ni Leo. Nahihiya akong tanggapin ito, pero magtatampo daw po siya, kung hindi ko ito tatanggapin. Kwento ni Serena. Nasorpresa naman ang kanyang mama sa ipinakita ni Serena, na diamond necklace. Wow! Napakaganda naman ito Serena. Pag-iingatan mo ito, dahil mukha itong mamahalin. Sabi ng kanyang mama. Opo, nakangiti si Serena. Bagay na bagay sa iyo ito, isuot mo ito sa araw ng kasal ninyo. Dagdag na sabi ng kanyang mama. Ngumiti naman si Serena, salamat ma, opo, isusuot ko po ito sa kasal ko. Kinuha naman ng mama ni Serena ang dalang paper bag, ibinigay din sa kanya. Ito naman ay may laman na sapatos, at may mga damit, sabi ng kanyang ina. Wow! Ito rin ay magaganda ma. Salamat po. Talagang alam mo ang aking gusto. Isusuot ko na ang damit na ito ngayon, sabi ni Serena. Sige, kung yan ang gusto mo. Sabi ng nanay niya. At pinili ni Serena ang dark blue na dress. Ito ay lubos na fitted at may isang makinang na disenyo. Itinabi na niya muli ang diamond necklace at itinago sa closet. Tinulungan siyang ayusin ang kanyang buhok ng kanyang mama, habang nagsasalita ito. Ikaw ay baby girl ko noon, at bukas ikaw ay magpapakasal na bilang isang Lady Serena, alam ko na ayaw mong sumang-ayon sa kasal na ito. Ngunit, alam mo naman na si Leo ay mabait, makisig at gwapo. Tiyak na ikaw ay mahuhulog sa kanya sa pagdating ng araw. Alam kong pasasalamatan ninyo din kami balang araw, dahil alam namin na kayo ang nararapat sa isa't isa. Anak, alagaan mo si Leo, alagaan mo ang iyong asawa. Kung ikaw ay mabait sa kanya, siya din ay magiging mabuti sa iyo. Gawin mo ito, para magkaroon kayo ng mabuti at matibay na pagsasama. Sabi ng mama ni Serena. Opo, tinatanggap ko ito at nauunawaan. Ang kasunduang ito sa kasal ay para sa sarili kong kabutihan, at tiwala po ako sa inyo, sabi ni Serena. Serena, mayroon ka bang anumang damdamin para kay Leo? Alam mo, kakaunti na lang ang lalaking magalang, mabait at maalalahanin, ano pa ang hinahanap mo? Tanong ng mama niya. Ma, hindi ko alam ang nadarama ko para sa kanya sa ngayon. Kung minsan ay mabait siya, subalit kung minsan ay tulad siya ng galit na leon. Kaya naman, hindi ko po masasabi ang nararamdaman ko para sa kanya, sabi ni Serena.
Ganun ba, hayaan mo matututo ka ring mahalin siya balang araw, sabi ng mama niya at niyakap siya nito. Pagkatapos nila mag-ayos ay bumaba sila sa hagdan, at muling kinausap ang kanilang pamilya. Dumating ang araw ng kasal nina Leo at Serena. Sina Leo at Serena ay ikinasal lamang sa isang pribadong hotel, na pag-aari din ng kanyang pamilya. Pagkaraan ng maikling seremonya, maayos na nagdiwang ang bagong kasal at mga bisita. At pagkatapos nilang kumain, nagsasayawan sila sa magandang musika bilang mag-asawa. Habang nagsasayaw sila ng sweet, bumulong si Leo sa kanyang kanang tainga. "You are so wonderful tonight," sabi ni Leo sa kanya. "Talaga ba? O siguro lasing ka lang?" sabi ni Serena habang hindi siya makapaniwala, na sinabi ito ni Leo sa kanya. "Nasa iyo yan, kung ayaw mong maniwala sa asawa mo," sabi ni Leo habang nakangiti. "Salamat sa papuri. Ikaw rin, napakagwapo mo ngayon." Nakangiting sabi ni Serena. "Salamat, pero alam ko na ito," sabi ni Leo at ngumiti sila sa isa't isa. Nang matapos ang kanilang sweet dance, ay nagpalakpakan ang kanilang panauhin, at pagkatapos ay pinasalamatan nila ito sa kanilang pagdating sa event na ito. Nakita ni Serena na inanyayahan din ni Leo ang matalik niyang kaibigang si Alfred. Iniisip niya kung sinabi rin niya kay Joyce ang tungkol sa kanyang kasal, ngunit nag-alala siya na baka sabihin niya sa iba ang tungkol dito. Ipinakilala siya ni Leo sa iba pa nilang mga kamag-anak at panauhin. "Leo, congrats!" masayang sinabi ni Alfred. "Salamat," sabi ni Leo at nag-share sila ng inumin. "Sabi ko na nga ba si Serena ang tipo eh." Nagbiro si Alfred kay Leo. "Ikaw talaga, ang ingay mo. Uminom na lang tayo," sabi ni Leo habang umiinom sa hawak na baso na may lamang alak, "o ayaw mo lang marinig ng asawa mo ang tungkol sa iyong lihim?" sabi ni Alfred habang komandat ito sa kanya. "Anong sikreto?" tanong ni Serena habang papalapit sa kanila. Nagtinginan naman ang dalawa. Sa pagkabigla sa tanong ni Serena, agad na sumagot si Leo. Wala," agad sinabi ni Leo, at tumingin kaagad kay Alfred. "Oy, wala daw." Muling tumawa si Alfred. "Ano iyon?" muling tanong ni Serena. "Bro, paano ba yan? Tinatanong ka ng asawa mo," sabi ni Alfred. "Ano nga yun?" tanong ni Serena kay Leo. "Wala," sabi ni Leo at tumitig ng masama kay Alfred. Ngunit binaliwala ito ni Leo, at hinagkan niya ito sa noo at binago ang paksa. Pagkatapos ng party sa hotel, mayroon ding isang maliit na party sa mansyon. Kaya, hindi sila maaaring agad magpahinga at nakipag-usap muli sa mga bisita. Mag-aalas-10 na ng umaga, nang matapos ang kanilang pagkwekwentuhan. Sa oras na ito, ay lasing na si Leo. Hiniling ni Serena sa daddy ni Leo na dalhin siya sa silid. Pagkatapos ay inihiga nila si Leo sa kama. Pagkatapos ay lumabas na ang kanyang daddy, at nagtungo sa sala. Samantala, nagpunta si Serena sa bathroom, para maglinis ng katawan. At magbihis ng pijama. Lumapit siya sa kama at umupo sa gilid nito, at sumandal sa dingding. Habang nakaupo, pinagmasdan ni Serena ang singsing niya na nakasuot sa kaliwa niyang daliri. Ito ay ginto at may isang maliit na disenyo at diamond. "Ako na ngayon si Mrs. Leo Wilson," sinabi ni Serena sa kanyang sarili. Tiningnan din niya ang kamay ni Leo na may singsing. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Leo habang ito ay natutulog. "Ito ang unang gabi natin pero lasing ka," sabi ni Serena habang minamasdan ang mukha ni Leo. Tumayo si Serena at nagpunta sa balcony. Tumayo siya sa gilid, at pinagmasdan ang kalangitan. Napakaliwanag ng buwan ngayon, at nakikita niya ang lahat ng bituin sa kalangitan. Medyo malamig ang hangin na nararamdaman niyang humahaplos sa kanyang pisngi, dahil halos mag-uumaga na iyon. Bigla siyang nagulat nang biglang naramdaman niya ang mainit na yakap ni Leo, mula sa kanyang likuran. "Bakit ka narito?" bumulong si Leo sa tainga ni Serena, habang nakayakap sa baywang nito. Akala ko tulog ka na," kunot noong tanong ni Serena. "Hindi ako makatulog, kung wala ang asawa ko sa tabi ko," sagot ni Leo. "Lasing ka, matulog ka na," utos na sabi ni Serena. "Sige, pero sabay na tayo matulog," sabi ni Leo habang hinahalikan niya ang leeg ni Serena. "Ano ba?" bumaling si Serena kay Leo at tumigil siya. "Naaalala ko, ano ang sinasabi ni Alfred kanina? Ano ang inyong lihim?"
Tanong ni Serena habang nakatitig sa mga mata ni Leo. Ngumiti si Leo sa kanya, habang nakatingin sa kanyang mga mata at yumuko siya at ito. Dahan-dahang hawak ni Leo ang mukha ni Serena, at hinagkan ang kanyang mga labi. Dahan-dahang hinahagkan siya ni Leo na may magiliw na pagmamahal. Tinanggihan niya ito ngunit kalaunan, iginiit ni Leo na halikan siya, hanggang sa mawala ang kanyang komposisyon, at hinahayaan lang niyang halikan siya ni Leo. Habang patuloy siyang hinahalikan ni Leo, dahan-dahang nadarama niyang huminga siya, kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay, para hawakan si Leo sa balikat. Tumigil si Leo at tiningnan si Serena, at dahan-dahang hinagkan siya. Sa malamig na gabi, niyakap pa ni Serena si Leo ng mahigpit, na hindi natatanto na tumutugon na din siya sa mga halik ni Leo sa kanya. Tila nalulunod si Serena, at nanghihina ang kanyang mga tuhod sa sensasyong nararamdaman. Dahan-dahang binuhat at dinala siya ni Leo sa loob, at inihiga sa malambot na kama. Tumitigil sandali si Leo sa mga mata ni Serena, na habang nakahiga sa kama. Mahal mo ba ako? Tanong ni Leo sa kanya. Dahil mahal kita. Sabi ni Leo at muli niyang hinagkan si Serena sa mapupulang labi nito. Malinaw na narinig ni Serena ang mga salitang binitawan ni Leo, hindi siya nangangarap o nananaginip, mahal siya ni Leo. Nang marinig niya ito ay mabilis na tumibok ang kanyang puso, at pumayag siyang magpaubaya kay Leo ngayong gabi. Tutal, ay kasal naman na sila at legal na silang mag-asawa ngayon. Nang mga sandaling iyon ay dinala si Serena sa kagalakan, na tila ba lumulutang siya sa alapaap, habang hinahalikan siya ni Leo ng buong alab. Dahan-dahang hinawakan ni Leo ang kanyang katawan, at halikan ang lahat ng ito. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mga halik sa leeg ni Serena, at bumaba sa kanyang tiyan. Habang hinahaplos niya ang makinis at maputing katawan ni Serena, lalo siyang nadadala sa kakaibang enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang sumasayaw, dahil alam niyang ito ang unang gabi ni Serena, ayaw niyang saktan siya, kaya napakaingat niya. Hanggang sa maisakatuparan niya ang kanyang hangarin. Nadama ni Serena na mainit na yakap ni Leo, habang nagtama ang kanilang mga mata. Ikaw ay akin, tanging akin lamang. Sabi ni Leo sa mga mata ni Serena. Nakangiti lang si Serena habang pinagmamasdan si Leo, at dalhin siya sa isang mundong may kagalakan. Ang una nilang gabi bilang mag-asawa, ay matamis at dalisay na pag-ibig. Akala ni Serena na magdamag lang matutulog si Leo dahil lasing siya, pero masaya siya sa buong magdamag. Ni hindi alam ni Serena ang oras kung kailan nagtapos ang mga sandaling iyon. Hanggang sa sila ay humihingal na makatulog sa mga bisig ng bawat isa. Kinaumagahan ay naunang magising si Leo, bago si Serena at pinagmasdan niya si Serena, habang nakayakap ito sa kanya. Minasdan niyang mabuti ang magandang mukha ni Serena, habang mahimbing na natutulog siya. Hinagkan niya ito sa noo, at dahan-dahang tumayo. Napansin niya ang mantsa sa kumot. Ngumiti lang si Leo sa pagkatuklas, at nagpatuloy sa pagpunta sa banyo. Pagbalik niya ay tulog pa rin si Serena, at tiningnan niya ang orasan, 9:20 ng umaga. Nagbihis siya ng kamiseta at short na pambahay, at bumalik sa higaan at muling tumabi kay Serena. Muli siyang sumulyap sa mahimbing na natutulog na si Serena, namamangha siya dito habang natutulog. Tumawa si Leo, dahil sa itsura nito habang tulog, at dahan-dahang nagising si Serena. Binuksan ni Serena ang kanyang mga mata, at nakita si Leo na nakatitig sa kanya. Magandang umaga, sabi ni Leo habang nakangiti sa kanya. Magandang umaga. Natigilan si Serena sa pagsasalita, napansin niya si Leo ay nakamiseta at maikling pantalon, habang siya ay wala pa rin. Itinaas ni Serena ang kumot, upang takpan ang kanyang mukha. Bigla siyang nakaramdam ng hiya kay Leo, lalo na sa pag-alaala sa ginawa nila noong kagabi. "Oh, bakit?" sabi ni Leo habang sinusubukang alisin ang kumot mula sa mukha ni Serena. "Lumabas ka rito, lumabas ka," utos ni Serena. "Bakit?" sabi ni Leo habang natatawa sa reaksyon ni Serena. Basta, umalis ka na, bumaba ka na," sabi ni Serena. Okay, sabi ni Leo, tumayo naman si Leo at nakangiti, habang palabas siya ng silid. Mabilis na nagbihis si Serena, at nagpunta sa banyo. May nadama siyang masakit sa kanyang katawan, nang bigla siyang tumayo, lalo na sa parteng ano.
Naiinis siya sa kanyang sarili, nang maalalang hindi siya nagdalawang isip na ibigay ang kanyang katawan kay Leo. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pagsunod kay Leo, noong naakit siya sa mga halik nito, at hindi na niya nakayanan pang tumanggi. Wala siyang balak na ibigay ito kay Leo, batid niya ang kanilang kasunduan, at biglang naisip ni Serena ang sinabi ni Leo sa kanyang huling sinabi. Mahal mo ba ako, dahil mahal kita? Patuloy niyang iniisip ang tagpong iyon sa kanyang isipan. Totoo ba iyon, o lasing lang siya? Tanong niya sa kanyang sarili. Ha, bakit mo ibinigay ang iyong ano sa kanya? Masyado kang mahina, sinabi ni Serena sa kanyang sarili, habang nakaharap sa salamin. Ilang sandali pa ay narinig niyang kumakatok si Leo sa pinto ng banyo. Tapos ka na ba? Hinahanap ka na nila, sabi ni Leo. Matatapos na ako, sabi ni Serena. Sige, magmadali ka at bumaba ka na lang, sabi ni Leo. Okay. At pagkatapos, ay agad na nagmadaling magsuot ng damit si Serena. Pagkatapos nyun, bumaba si Serena sa hagdan. Magandang umaga Serena, binati nila siya. Magandang umaga po, binati rin ni Serena ang pagbati nila. Halika na, mag-almusal na tayo, sabi ng mommy ni Leo. Habang paupo sila sa mesa, umupo naman si Leo sa tabi niya. Ibinigay rin sa kanya ni Leo ang pagkain sa kanyang plato. Naobserbahan ni Serena ang mga pagbabago ng pag-uugali ni Leo, habang nakatingin sa kanya. Here, kainin mo ito. Ano ang gusto mong inumin, kape, gatas o juice? Tanong sa kanya ni Leo. Kape na lang, sabi ni Serena. At sinabi ni Leo sa servant na magdala ng kape. Habang kumakain, pinag-usapan nila ang kaganapan kagabi, at masaya itong pinagkwentuhan. Pagkatapos ay ibinaling sa bagong kasal ang kanilang pag-uusap. Kumusta naman ang gabi ninyo? Magkakaroon na ba ako ng apo sa tuhod? Tanong ni Don Manuel at lahat. Nahiya naman si Serena, sa narinig niya, na mula ang kanyang mga pisngi, at daang-dahan na yumuko. Leo, kailangan mong magmadali. Gusto na naming makita ang aming mga apo. Sabi ng daddy niya. Tumingin muna siya kay Serena bago sumagot. Dad, masyadong maaga para pag-usapan natin ito. Gawin ninyo ito ngayong gabi. Sabi ni Don Manuel at muli silang nagtawanan. Lalo naman na mula ang pisngi ni Serena, sa pagtatawanan ng mga matatanda. Lalo na ang isiping may nangyari na sa kanila ni Leo kagabi, hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Bigyan mo lang kami kaagad ng apo iho, kung marami, mas maganda. Sabi naman ng mommy ni Leo. Hindi tayo sa nagmamadali. Pero gusto kong makita ang inyong anak, bago ako mamatay sa mundong ito. Iyan lang ang tanging bagay na hihilingin ko sa inyo, at ito ang kulang sa bahay na ito. Sabi ni Don Manuel at tumahimik ang lahat sa seryosong sinabi nito. Hinawakan ni Leo ang mga kamay ni Serena, at saglit silang nagtinginan. Matapos silang kumain, nagpaalam sa kanila ang mga magulang ni Serena. Pinasalamatan sila ni Don Manuel at Leo sa pagdating nila. Kung may problema ka, tawagan mo lang ako o i-text ako, sabi ng mama ni Serena. Leo, mangyaring alagaan mo si Serena. Medyo may katigasan ang ulo kung minsan, kaya intindihin mo siya at magtiyaga ka lang, sabi ng mama ni Serena. Sige mama, aalagaan ko po si Serena. Salamat po sa pagbisita, ingat po kayo sa biyahe, sabi ni Leo. Salamat po, mama at papa. Mag-ingat po kayo. Nakangiting palem ni Serena sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sumakay na ang kanilang magulang sa kotse at umalis. Maagang nagising sina Leo at Serena, para maghanda para sa paaralan. Habang inaayos niya ang kanyang buhok, nilapitan siya ni Leo. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay, sabi ni Leo. Ha, bakit? Tanong ni Serena habang nakakunot ang noo. Basta, alisin mo ang iyong singsing, iniutos ni Leo. Kahit nagtataka si Serena, sumunod lang siya kay Leo. Hinubad niya ang kanyang singsing at ibinigay ito kay Leo. O ito, sabi ni Serena. Pagkatapos ay inilagay ni Leo ang singsing sa kwintas na pilak, at iniabot ito kay Serena. Lagi mong isuot ito, dahil ikaw ay si Mrs. Leo Wilson ngayon, ngunit hindi nila ito mahahalata, sabi ni Leo habang isinusuot at kwentes kay Serena. Pagkatapos ay itinatago niya ang kwintas sa loob ng blusa ni Serena. Pero paano naman ang kwintas mo? Tinanong siya ni Serena, samantalang hindi nakatago ang kwintas ni Leo sa polo shirt,
kaya nakikita ito ng mga tao. Hinawakan ni Serena ang wedding ring, ni hindi nila ito mapapansin. Sabi ni Leo nang kurutin niya ang pisngi ni Serena. Pagkatapos ay dahan-daang inilapit niya ang mukha kay Serena upang halikan ito sa mga labi. Ilang sandali lang ang halik na iyon, at lumabas na si Leo. Kapag tapos ka nang maghanda, bumaba ka na lang, sabi ni Leo sa kanya bago tuluyang umalis ng kwarto. Okay, sabi ni Serena habang tumatango siya. Pagkatapos ay bumaba na si Leo, habang naiwan naman si Serena sa silid. Tiningnan niya ang kwintas sa salamin, at itinago itong muli, at nagpasya na siyang bumaba.